Mas pipiliin pa nila minsan na makasama to kaysa makuha to. Sabi nila, relationship goals. Yes, relationship goal para daw makuha yun. Kaso, pagpunta nila dito, manasangit sila sa kwarto. Tama, mali? Sabi niya, okay sir, hindi masamang magjowa. Oo, tama nga naman. Kaso ang problema, nanunobra sa limitation na dapat huwag muna. Bakit? Relationship goal, si jowa at ako, masaya sila, papunta sa pangarap nila. Kaso pag papunta sila sa pangarap nila, nasangit sila sa ano? Sa kwarto? Kasagbutan, kasagingan, kaagunuyan. Lahat na ng kamaw, bahala na kayo. Yes, relationship goals. Papunta doon sa pangarap na meron sila, ano? Nasangit sa kwarto. Tapos ngayon, nasangit sa kwarto, may kinalabas na hindi nila gusto. Sisisihin nila yung mga magulang nila. Kasi mama ko, OFW, si mama ko nagtatrabaho, wala silang oras. Maawa naman kayo. Kasi kung titingnan ninyo, pinaghanda pa kayo ng nanay at tatay ninyo. Tandaan ninyo, itong baon na to, hindi lang to baon. Yung pagmamahal, yung pera, sakripisyo na meron sila pambili ng bigas na to, yun ang laman nito. Sadyang hindi nyo lang nakikita. Minsan magrereklamo kayo na wala kayong ulam. Ang tanong ko, nakita nyo bang kumain yung mga magulang nyo para lang mabili ito? Tapos sabihin nyo ngayon, relationship goals. That's why, tingnan ninyo kung bawat bagay na tinitingnan ninyo o tinatanggap nyo sa pamilya ninyo, sa nanay o sa tatay mo, o OFW man yan o hindi, malayo man yan o hindi, kung titingnan nyo na yung mismo binigay niya, hindi lang basta pera, hindi lang basta baon, hindi lang basta damit, papasalamatan nyo sila. Kasi alam ninyo na yung binigay sa inyo, hindi lang yan basta baon, hindi lang yan basta pera, kundi pagmamahal, effort, sinasaksak ko to sa utak ninyo. Hindi dahil galit ako sa inyo. Sinasaksak ko to sa utak ninyo para malaman ninyo na hindi nga, kahit papaano, hindi sila perpekto. Pero kung papansin ninyo kung ano yung binigay nila sa inyo, kung marunong lang kayong magpasalamat, kahit papaano, sobra yung binibigay nila sa inyo. Yes, wala kayong ulam. Pero ang tanong ko, alam nyo ba kung paano nila nakuha to? Subukan nyo ba, Sabado-Linggo, sumama kayo sa kanila? Pero hindi, uunahin sino? Si barkada, si jowa. Tapos ngayon magagalit kayo sa kanila. It is because ang gusto nyo lang, kayo lang ang intindihin. At hindi nyo sila gustong intindihin. Paano nyo sila maiintindihan kung ayaw nyo silang intindihin? Kung iisipin ninyo, tingnan ninyo, may cellphone kayo. Ito pa yung rason ninyo. Mang, pang, palitikog phone. Kay tungod sa unsa? Mag-research ako. Pero anong ginagawa ng phone na to? It is because sa panahon ngayon, pag naging bobo kayo, hindi na kasalanan ng teacher ninyo, hindi na kasalanan ng tatay ninyo, hindi na kasalanan ng mga magulang ninyo, or ng ibang tao. Lalong-lalo na pag may cellphone kayo. Bakit? 10 peso lang ang kailangan mo. Kahit 5 peso nga lang, malalaman mo kung ano yung gusto mong malaman. Maybe hindi lahat, pero kung may gusto kong malaman sa subject na meron ka, pwede mong matutunan. But you choose nang i-research ninyo sa halip na i-grow yung sarili ninyo. Ano? Yung jowa ninyo? Walang problemang mag-jowa. I-balance lang ninyo at alamin nyo kung ano yung limitation na mayroon kayo. At higit sa lahat, pag naglalaro kayo, isipin nyo to. Aywan ko kung nasabi ko na to. I think nasabi ko na to sa inyo. Kung tutusin, maglalaro ka ng 3 hours per day at i-times mo yan sa 7, sa isang linggo, 21 hours ang sinasayang ninyo. Pero kahit maglinis lang ng bahay ninyo, hindi nyo gusto. Pagod daw kayo. Saan kayo napagod? Sa paglalaro ninyo? Pero may oras kayo kahit papano, i-chat yung kasintahan ninyo. Kaya nga sabi ko, diba dati? Kung papansin ninyo, kapag may cellphone kayo, mas mahaba pa yung chatbox ng kaibigan or barkada ninyo, ng jowa ninyo, kaysa nanay ninyo. Pero pag nagkasakit kayo, sinong una yung kinokontak? Mama. Kasi ang gusto ko lang iparating sa inyo, hindi lahat, maybe hindi nila lahat nabibigay sa inyo ng gusto ninyo. Yes, nagagalit kayo. Pero mula sa baon ninyo, sa iPad na to, hindi ito nakuha ng libre.
Pero dahil kahit papaano, hindi kayo marunong magpasalamat, hindi kayo marunong mag-appreciate, ang tingin nyo sa kanila, sobrang sama nila, kulang na kulang sila. Ang tanong ko, kayo ba perpekto? Kahit ako hindi. Pero pinapaalala ko sa inyo na please naman, isama ninyo sa pangarap ninyo ang tatay at sa kananay ninyo, hindi yung jowa ninyo. Kasi itong jowa ninyo at iniwan kayo, babalik kayo kanino? Sa family ninyo. Kahit anong gawin nyo dito, paminsan, hindi halos lahat. Pag nasaktan kayo, sila yung tatanggap sa inyo.